And itong person na to, parang ready din siya. Gusto din niya na magkaayos kayo mga kapiksi. Although, ang pumipigil sa kanya is yung disappointments. Kumbaga parang napipick up ng person mo yung if you feel disappointed sa kanya. Kasi nga nahihiya siya na na-discover mo yung kanyang mga sikreto. And naiisip niya kung ano kaya yung iniisip mo about them. Okay, kung mapapatawad mo ba siya, if in case na maghingi siya ng sorry sa'yo, kung tatanggapin mo pa ba siya, if in case na bumalik siya sa'yo. So, meron siyang ganong pattern of thoughts. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ano ang nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating feelings check mga kapixie, para makita nyo yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Combination ng positive and negative energy, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up energy nyo, pwedeng ma-pick up energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin kung ano yung mga nasa isip ng person mo, kung ano yung mga gusto niyang sabihin na hindi niya masabi, or kung nasa isip niya na ayaw niyang sabihin sa inyo mga kapixie. So, ito ay deep thoughts niya guys. I was afraid that you would reject me if I shared my feelings to you. Ito guys, meron siyang sinisikreto sa'yo, no? I'm keeping secrets from you and I hope you don't find out. Ayan, no? Kasi kapag na-reveal itong kanyang sikreto, mga kapixie, maaaring i-reject mo siya, guys, okay? And for some of you, rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So, ito guys, na parang binaliktad niya yung sitwasyon. Imbis na i-reject mo siya, siya yung nag-reject sa'yo. And yung mga sikreto niya, hindi niya, kumbaga parang the reason kung bakit na-reject ka nitong person na to is una, takot siya na i-reject mo siya. Pangalawa, ayaw niya na malaman mo yung mga sikreto na tinatago niya. Okay? I am keeping secrets from you and I hope you don't find out, no? So, yun yung mga reasons for rejection nitong person na to. Again, una, ayaw niya na siya yung ma-reject. Pangalawa, ayaw niya na malaman mo yung mga sikreto na tinatago niya. So, pwedeng ano to guys, pwedeng in a relationship pa kayo pero not in a good term. Kumbaga parang pwedeng mararamdaman mo na may disconnect kayo nitong person na to. Pwedeng in a relationship pa kayo pero hindi kayo masyadong nag-uusap. That's why you feel abandoned and rejected by this person. Pwedeng cold treatment, yung kanyang pinapakita sa inyo, pwedeng ginosted na kayo nitong person na to. Pwedeng yung iba sa inyo hiwalay na, LDR, ganyan, tapos parang not keeping in touch itong person na to mga kapixie. Okay? So take it how it resonates guys and let me know if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan naman natin guys yung energy sa inyong relasyon nitong person mo. Meron tayong ayan, no? So yung iba sa inyo nagulat. Feeling ko naman guys, yung sekreto na tinatago niya sa inyo is nalaman nyo na, no? And yun yung reason kung bakit nagulat kayo mga kapixie. So, meron tayong ito guys, parang this person is thinking of you. This person is thinking of contacting you, reaching out to you, pero hindi niya ginagawa. Mga kapixie, why? Because selfish siya, no? Ayaw niyang, medyo mataas yung tingin niyo sa sarili niya and ayaw niyang magpakumbaba. While some of you naman, you are focusing on yourself, especially kung hiwalay na talaga kayo nitong person mo, mga kapixie. You are focusing on yourself, self-concept mo, inaayos mo yung healing mo, ina-appreciate mo, mas na-appreciate mo na yung sarili mo right now, kesa nung nandun ka sa relationship with this person. So, I'm sensing na yung iba sa inyo, maaaring hiwalay na talaga kayo nitong person na to, or pwedeng ghosted, no contact, no formal breakup, yung iba, no? Mga parang bigla na lang naglahong parang bula itong person. Yung iba sa inyo, parang you are still hoping na magkaroon pa rin ng contact with this person. Kumbaga parang nagwi-wish pa rin kayo na kontakin kayo nitong person na to, magbigay ng explanation, ganyan.
And definitely guys, it can happen, no? Wala namang imposible. You have to change your perception. Pwede rin kayo guys makinig ng mga pampakontak subliminals natin dyan, no? Sa ating channel. Sobrang dami na ng success stories nun. If gusto nyo talagang magkausap kayo nitong person mo, mga kapiksi, para masettle. Sometimes kasi the reason kung ba't hindi tayo makamove on is because may mga unresolved issues or mga questions tayo na hinahanapan natin ng sagot, no? So parang yun lang yung gusto nyong marinig from the person, i-explain kung bakit ganyan. Alright? Pero sabi ko nga guys, based dito sa kanyang mga mensahe, medyo selfish itong person mo. And imbis na ikaw yung mag-reject sa kanya, inunahan ka na niya para hindi niya maramdaman yung feeling of rejection, mga kapiksi. Alright? At saka yung sikreto. Maaaring nahihiya din ito sa iyo kasi pwedeng nalaman mo yung sikreto niya kahit na ayaw niya na malaman mo yon. Pwedeng nalaman mo yon sa ibang pagkakataon or sa ibang pamamaraan, hindi galing sa kanya mismo, and pwedeng nahihiya siya. Sobrang guilty, ganyan. Alright? So, comment down below, Gemini. If naka-resonate kayo dyan, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo guys gamit itong deck na to. Tingnan natin yung nararamdaman ng person mo. So, hanapin natin yung feelings, energy, at saka yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bongga, mag-avail ka na ng course na yan. Sobrang ganda talaga. And meron din tayong email coaching, no? Sorry, magbibigay ako ng 10% discount, guys, sa lahat na mag-avail ng course until October 31, no? So, avail na kayo habang mainit-init pa. And meron din tayong email coaching, mga kapiksi. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung ating tawag dito, feelings energy, mga kapiksi. Tapos ito naman yung energy ng Gemini. Kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Dito guys, nakita natin yung mga pag-aaway nyo. If meron kayong mga pag-aaway na nangyari before, yan yung nakita natin na lumalabas ang energy nyo. For some of you, naiisip nyo pa yung last na pinag-awayan nyo, yung last na conversation nyo, yung last na pagtatalo nyo ng person mo. Yun yung palaging naiisip nyo, mga kapiksi. Hindi pa rin siya nawawala sa isip nyo. Pero if you are manifesting for a contact, kung nagmamanifest kayo na kontakin kayo nitong person mo, it will definitely happen, mga kapiksi. Alright? Pero you have to persist in the assumption na gusto nila kayong kontakin. They can't wait to hear from you. Kukontakin nila kayo anytime soon. Okay? So, dapat meron kayong ganong klaseng. And pwede rin kayo mag-send ng transmission dun sa iyong person na namimiss mo ako, you will contact me, you want to hear from me, ganyan. So, pwedeng, kumbaga, use the power of your imagination. Imaginein mo na magkaharap kayo ng person mo, and imaginein mo na sinasabi mo sa kanya na namimiss mo na ako, you will reach out to me, you will contact me, ganyan. Para talagang mag-reach out itong person mo. Or, kung gusto niyo naman, pwede niyo naman pakinggan yung ating pampakontak subliminal dito sa ating channel, which is libre lang and sobrang dami na ng success stories. Kahit naka-block kayo sa kanya or binlock nyo sila, yan, gagawa yan ng paraan para makontak kayo, mga kapiksi. So, yun nakikita natin. Pero magkakaroon ng turn of events dito, guys, no?
Kasi parang itong person mo, parang hindi ito makakatiis. Mga kapiksi. Parang hindi siya makakatiis na tinitiis ka. Hindi siya makakatiis na tinitiis ka. So, this person will try to make a move, no? Gagawa siya ng hakbang. Gagawa siya ng paraan towards you, no? Towards you, papalapit sa'yo. Pero right now, kayo naman, sabi ko nga, 'di ba, yung energy nyo, nandito kayo sa energy ng healing, mga kapiksi. So, good time lang kayo right now, no? You're focusing on yourself, you're trying to forget, kahit kasi nga, sabi ko nga sa inyo, parang palagi nyo naalala yung last time na nag-away kayo nitong person mo, and you're trying to forget that, mga kapiksi. At saka yung iba sa inyo, parang nagbubulag-bulagan kayo, dun sa, nagawang pagkakamali ng iyong person. And you are ready to start all over again with this person. Kumbaga, nararamdaman natin dito na, at least dito sa spread na to, na, mahal pa. Yeah. Mahal nyo pa yung isa't isa, mga kapiksi, and ready kayo na tanggapin ulit itong person na to. And itong person na to, parang ready din siya. Gusto din niya na magkaayos kayo, mga kapiksi. Although, ang pumipigil sa kanya is yung disappointments. Kumbaga parang napipick up ng person mo yung if you feel disappointed sa kanya. Kasi nga nahihiya siya na na-discover mo yung kanyang mga sikreto. And naiisip niya kung ano kaya yung iniisip mo about them. Okay, kung mapapatawad mo ba siya, if in case na maghingi siya ng sorry sa'yo, kung tatanggapin mo pa ba siya, if in case na bumalik siya sa'yo. So, meron siyang ganong pattern of thoughts, and yun din yung mga reason kung bakit hindi siya makagawa ng move towards you, is because napipick up niya yung mga feelings of disappointment mo dun sa kanya. Alright? So, but then again, sabi ko nga, gagawa ito ng move, no? This person will make a move towards you, either makipag-contact sa'yo, humingi ng tawad sa'yo, or makipag-reconcile, as long as parang gusto niyang gumaan yung kanyang guilt, no? Gusto niyang gumaan yung kanyang konsensya. Baka nakakonsensya na rin itong person mo. So, gusto niyang gumaan yung kanyang pakiramdam. Kaya, gusto niya rin na makipag-usap sa'yo and isettle yung mga unresolved issues nyo once and for all. Alright? Okay. So, comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo, if this is your story. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. Excuse me. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.